Sa isang tahimik na nayon, isang binata ang napili para sa isang misteryosong seremonya na magbubukas ng pinto sa mga hindi nakikitang tagapagtanggol o baka mga halimaw. Sa paglalakbay niya sa kagubatan kasama ang isang matandang gabay, unti-unting lumalabas ang mga anino ng panganib na nagkukubli sa dilim. Habang pabalik sa nayon, nararamdaman ng binata na may sumusunod sa kanya, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa bawat hakbang, isang espiritu ang nagmamasid at sa huli, ang binata ang kailangang humarap sa takot na hindi niya inaasahan. Dala ang kutsilyo at ang bigat ng responsibilidad. Noong unang panahon, may isang binata sa isang nayon na napili para sa isang seremonya. Ang seremonya na ito ay ginagawa ng mga tao roon kapag may isang binata na sa tingin ng mga nakatatanda ay karapat-dapat na maging ganap na tao. Sinasabi nilang ito ang susi para makatawag ng mga mistikal na tagapagtanggol ng nayon. Sa kanilang paniniwala, ang seremonya na iyon ay nagdadala ng mga tagapagtanggol ng nayon. Mga mistikal na tagapagtanggol na hindi nakikita ng mga tao. Ang binata ay binigyan ng isang kutsilyo ng kanyang tagapagturo. Isang matandang lalaki na nagsilbing gabay ng binata sa kanyang paglalakbay. Ang kutsilyo ay simbolo ng bagong responsibilidad ng binata. Ang kutsilyo ay gagamitin niya para kumuha ng mga espesyal na dahon sa isang bahagi ng kagubatan na bawal puntahan ng mga tao. Ang mga dahon na yon ay gagamitin sa seremonya. Habang naglalakad ang binata at ang matandang lalaki sa kagubatan, ay may naririnig silang mga kaluskos sa paligid. Parang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Pero hindi nila iyon pinapansin kahit naramdam nila ang malamig na hangin na parang bumubulong ng panganib. Nakatingin lang sila sa kanilang daraanan. Nakarating sila sa isang bahagi ng kagubatan kung saan may bilog ng asin na nakapalibot sa isang malaking puno. Sa gitna ng bilog na iyon ay may nakatirik na krus na gawa sa kahoy. Ang bilog ng asin ay nagpoprotekta sa nayon mula sa mga espiritu na nagtatangkang pumasok sa nayon. Kapag nasira ito, para bang binuksan mo ang pinto para sa mga espiritu na makapasok at maghasik ng lagim. Pero may isang bahagi ng bilog na iyon na nasira. Siguro ay dahil sa ulan o sa mga hayop na nakatapak doon. Kaya naman nagmamadali ang binata at ang matandang lalaki na makuha ang mga dahon na kailangan nila. Dahil ang ibig sabihin ng nasirang bilog ng asin ay may mga espiritu na nakapasok sa nayon. Habang naglalakad sila pabalik sa nayon ay nararamdaman ng binata na may sumusunod sa kanila. Tumingin siya sa likod pero wala naman siyang makita. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang napahinto ang matandang lalaki. Nahihilo raw ito at nasusuka. Nagpahinga muna sila sa ilalim ng puno pero hindi pa rin maganda ang pakiramdam ng matandang lalaki. Kaya naman sinabi nito sa binata na mauna na siyang bumalik sa nayon. Huwag na raw itong mag-alala sa kanya dahil susunod na lang siya kapag gumanda na ang kanyang pakiramdam. Nagdalawang isip ang binata pero nagpaalam na rin siya. Habang naglalakad ay naramdaman niya na may sumusunod sa kanya. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi na siya lumingon. Naramdaman niya na may nakatingin sa kanya mula sa itaas. Pagtingala niya ay nakita niya ang isang espiritu na nakasabit sa sanga ng puno. Yung ngiti nito para bang nang aakit at nakakatakot. Yung mga mata parang butas na walang kaluluwa na nakatitig sa kanya. Tinignan niya ang daraanan niya at naglakad ng mabilis. Pero pagtingala niya ulit ay nandoon pa rin ang espiritu. Kaya naman tumakbo na siya. Habang tumatakbo, ramdam niya ang kaba at takot na para bang may humahabol sa kanya. Pero sa kabila ng takot, alam niyang kailangan niyang magpatuloy para sa nayon at para sa kanyang sarili. Naalala niya ang bilin ng matandang lalaki na kapag may sumusunod sa kanya ay huwag na huwag siyang lilingon. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi niya napigilan ang sarili niya.
Lumingon siya at nakita niya ang espiritu na tumatakbo papalapit sa kanya. Kaya naman tumakbo siya ng mas mabilis. Naisip niya na hindi niya pwedeng takasan ang espiritu dahil sa bilis nito. Kaya naman huminto siya at hinarap ito. Kinuha niya ang kutsilyo na binigay sa kanya ng matandang lalaki at sinaksak niya ang espiritu na nagtatangkang sakmalin siya. Tumagos ang kutsilyo sa katawan ng espiritu. Napasigaw ito at umatras. Nakita ng binata ang tunay na anyo ng espiritu. Nakakatakot ang mukha nito at may mahahabang mga kuko. Tumalon ulit ito papunta sa kanya at tinagan niya ito sa ulo. Tumagos ulit ang kutsilyo at tumagos din sa ulo ng espiritu. Nawala ang espiritu at nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Nakabalik siya sa nayon. May mga sugat at pasa siya sa katawan. Pero hindi niya alam kung saan niya nakuha ang mga iyon. Sinalubong siya ng mga tao sa nayon, pero ang matandang lalaki ay hindi na nakabalik. Siya ang naging bagong tagapagtanggol ng nayon. Sa kabila ng kanyang takot, tanggap niya na ito na ang bagong yugto ng kanyang buhay at kailangan niyang maging matatag. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay ay natatakot pa rin siya dahil alam niya na may mga espiritu na nakapasok sa nayon. At alam niya na hindi pa siya handa para labanan ang mga ito. Sa kwentong ito, natutunan ng binata na minsan, ang tapang ay hindi lang sa pagharap sa mga halimaw kundi pati sa pagtanggap ng responsibilidad. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga anino sa dilim.